Nagsimula ang pelikula kay Frank na nakaupo sa kanyang sasakyan, isinuot ang kanyang guwantes at naghanda para umalis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang babae ang kumatok sa kanyang bintana, humihingi ng tulong para sa kanyang na-flat na gulong. Hindi pinansin ni Frank ang kanyang kahilingan at tumanggi siyang tulungan siya. Gayunpaman, tinutukan siya ng babae ng baril at pinagbantaan na tulungan siya kundi ay sasapitin niya ang malubhang kahihinatnan. Inutusan niya itong lumabas sa kanyang kotse. Pagkatapos, dumating ang isang grupo ng mga tulisan at sinubukan i-start ang kotse ni Frank ngunit hindi nagtagumpay. Nang ipaalam sa kanila ni Frank na nangangailangan ito ng code para mag-start, nadismaya ang mga magnanakaw at inatake siya, ngunit sa kabila ng pagiging outnumber, walang kahirap-hirap niyang natalo ang mga ito. Sa kabila ng pagtutok ng baril ng babae, nananatiling walang pakialam si Frank at hinimok siyang umalis kung ayaw niyang masaktan din. Nang maglaon, pumunta si Frank sa paaralan upang sunduin ang isang batang nagngangalang Jack Billings. Bilang pabor sa isang kaibigan, pinagsilbihan niya ang mayamang pamilya Billings para pansamantalang imaneho si Jack. Sumakay si Jack sa kotse ni Frank at pinag-usapan nila ang mga regulasyon na dapat niyang sundin. Sumang-ayon si Jack sa unang tuntunin, ang paggalang sa kanyang sasakyan, at ang pangalawang tuntunin, na pagbati kay Frank, na mabilis na isinagawa ni Jack. Bagamat sa tingin ni Frank ay pagod na si Jack mula sa paaralan, iginiit ni Jack na Biyernes na at walang takdang aralin. Sa huli ay naglaro sila ng larong guessing game. Nang dumating si Frank sa bahay ni Jack, nakita niya ang kanyang mga magulang na nagtatalo at dumaan sa kanila, umaasang hindi sila maririnig ni Jack. Bago umalis, ipinagpatuloy niya ang larong guessing game kasama si Jack at binigyan siya ng isa pang pahiwatig, lahat ay gustong maglakad dito, ngunit iilan lang ang makakagawa. Hindi nagtagal, nilapitan ni Audrey si Jack na nagpahayag na nakikipaglaro siya kay Frank. Lumapit si Jack sa kanyang ina para humingi ng tulong sa larong guessing game ni Frank at ibinulong ni Audrey ang tamang sagot, ang buwan. Umalis si Jack sa sasakyan ni Frank at nakipag-chat si Audrey kay Frank na nakita ang pagiging malapit sa pagitan nila ni Jack. Ipinahayag ni Audrey ang pagnanais niyang magtrabaho si Frank para sa kanyang asawa na si Jefferson, ngunit tinanggihan ito ni Frank. Ipinaliwanag ni Audrey na kailangan niyang magplano ng isang surprise party para sa kaarawan ni Jack at kailangan niyang dalhin siya sa doktor sa susunod na araw. Inalok siya ni Frank na dalhin siya sa doktor sa halip. Habang nag-uusap sila, may nakikinig ng kanilang usapan sa pamamagitan ng isang nakatagong listening device malapit sa tirahan ni Audrey. Nang maglaon, lumabas si Frank sa bahay ni Audrey at nakakita ng nakaparadang sasakyan na may lalaking nakaupo sa harap ng computer. Nakatanggap siya ng tawag na nagpapahayag ng pagbabago sa mga plano para sa susunod na araw na kinasasangkutan ng isang taong nagsasanay ng martial arts malapit sa tubig. Ang isa pang lalaki ay lumapit sa kanya at binanggit ang pagbabago sa mga plano para sa susunod na umaga. Pumasok siya sa kanyang tirahan at nakita si Vasil na nagbigay sa kanya ng lason at isang antidote. Kalaunan sa gabing iyon, nanood si Frank ng balita sa TV at nalaman na 6 na ministro ng droga sa Latin America ang nagtipon sa Miami para sa summit. Hindi inaasahang dumating si Audrey sa tirahan ni Frank na nagpapahayag ng pagkalito at pakiramdam ng pagkawala. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Audrey na halikan si Frank, tumanggi siya, pakiramdam niya ay hindi ito karapat-dapat. Sa huli ay nagpa siya si Audrey na umuwi. Kinaumagahan, 2 lalaki at isang babae na tinatawag na Lola ang pumunta sa opisina ng doktor kung saan nakatakdang pumunta sina Frank at Jack. Pagpasok nila, binaril nila ang nurse at ang doktor. Samantala, nagpakita sina Frank at Jack at pumasok sa silid ni Dr. Coughlin. Binati sila ni Lola na nakasuot ng nurse uniform. Binanggit ni Frank na mayroon siyang appointment kay Dr. Coughlin, ngunit sinabi ni Lola na mayroon siyang sakit. Si Jack, na hindi nasisiyahan, ay naghahangad ng ibang paraan para sa kanyang trangkaso. Pagkatapos ay tumuloy sina Frank at Jack sa room B, kung saan gumaganap ang isang tulisan bilang isang doktor na nagngangalang Dr. Tyberg at ipinaalam sa kanila na may kinakaharap na emergency si Dr. Coughlin na nagpataas ng hinala ni Frank. Nagtanong si Frank tungkol sa hindi pagkakapareho ng kanilang alibay na sinasabi na inilarawan ng nurse si Dr. Coughlin bilang may trangkaso at hindi ang sinabi niyang may emergency. Ang mga tulisan ay nangatwiran sa pamamagitan ng pagsasabi na emergency ang isang trangkaso. Pumasok si Jack at ang mga goons sa kwarto. Pagkatapos, nakatanggap si Frank ng tawag mula kay Inspector Tarconi na dumating mula sa France para magbakasyon. Bigla niyang narinig si Lola sa telepono na tinatalakay ang pagkawala ni Dr. Dunitz. Nakita ni Frank ang isa sa mga lalaking nakasuot ng coat ng doktor na may tag ng pangalan ni Dr. Dunitz na nagpapatunay ng kanyang hinala.
Mabilis niyang itinigil ang pakikipag-usap sa inspector at nagmamadaling hinanap si Jack. Nakipaglaban si Frank sa dalawang tulisan at matagumpay na ipinagtanggol si Jack. Si Lola naman ay may balak na barilin si Frank para maiwasan siya. Nag-set up siya ng bitag na nagbunga ng bahagyang pagsabog sa istruktura. Pagkatapos ay tumungo sina Frank at Jack sa elevator, ngunit nalaman ni Lola ang kanilang pagtakas. Sa kabila nito, nakaalis sina Frank at Jack sa lugar. Napagtanto ni Lola na nabigo ang gawain at nakipag-ugnayan sa kanyang kasabwat sa paradahan na naglagay ng isang bagay sa kotse ni Frank. Ilang sandali pa ay umalis na si Frank. Samantala, nakatayo si Lola sa harapan, naghihintay na dumaan si Frank, ngunit dalubhasang iniwasan ni Frank ang mga bala ni Lola. Pagkatapos ay ipinaalam ni Lola kay Johnny na nakatakas sina Frank at Jack at iminungkahi niya na isagawa ang Plan B. Dumating sina Frank at Jack sa gusali ni Audrey, ngunit habang naghahanda silang pumasok, nakatanggap si Frank ng tawag mula kay Johnny. Nagpahayag ng kalungkutan si Johnny na sinasabing nagambala ni Frank ang kanyang plano at hiniling sa kanya na ayusin ito. Dumating si Lola na may nakakatakot ng ngiti at galit na inimbitahan siya ni Frank sa kanyang sasakyan. Nakita ni Audrey ang insidente at nagpatuloy sa paglapit sa kotse ni Frank. Gayunpaman, inutusan siya ni Frank na lumayo. Kasunod ng pagbabanta ni Lola, napilitang umalis si Frank sa tirahan ni Audrey. Maraming pulis ang humahabol kay Frank, ngunit gumamit siya ng mga tusong estratehiya para maiwasan sila sa pamamagitan ng pagmamaniobra sa beach, bayan, at maging sa isang parking lot sa loob ng gusali. Sa kalaunan, matagumpay niyang naiwasan ang mga pulis. Samantala, sa tirahan ni Audrey, isang malaking bilang ng mga pulis ang dumating na nagtatalo tungkol kay Frank gamit ang isang background file. Inaakusahan ng pulisya si Frank na sangkot sa kidnapping scheme kay Jack, ngunit patuloy na naniniwala si Audrey na inosente si Frank. Pagkaraan ng araw na iyon, dumating sina Frank at Jack sa isang lumang tambakan ng kotse at lumabas sa kanilang sasakyan. Personal na binisita ni Johnny si Frank at inutusan si Jefferson na magbigay ng $5 milyong sa tig-100 paper bills sa loob ng 2 oras. Ang pera ay dapat na nakalagay sa isang waterproof na bag. Pagkatapos ay sinabihan si Jefferson na dalhin ito ng mag-isa sa Bayer Park at ilagay ang bag sa trunk ng isang nakaparadang asul na Chrysler. Ipinahayag ni Jefferson ang pagkalito kung saan kukuha ng $5 milyong sa napakaikling panahon, ngunit naniniwala si Johnny na madali ito para kay Jefferson. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Jack, humingi si Jefferson ng katiyakan na hindi masasaktan ang kanyang anak. Binalaan ni Johnny si Jefferson na kung hindi siya darating sa tamang oras, ang mga piraso ng katawan ni Jack ay ipapadala bilang isang malupit na babala. Lumikha ito ng matinding kalungkutan para kina Jefferson at Audrey. Pagkatapos, kinuha ng isa sa mga katrabaho ni Johnny si Jack, tinitiyak sa kanya na hindi hahayaan ni Frank na saktan siya ng sinuman. Binalaan ni Johnny si Frank na umalis. Natuklasan ni Frank ang nakatanim na bomba sa ilalim ng kanyang sasakyan. Hindi nagtagal ay umalis si Frank sakay ng isang kotse, habang si Johnny at ang kanyang mga tripulante ay sumakay sa bangka. Sinubukan ni Lola na pasabugin ang bomba sa sasakyan ni Frank, ngunit nagawa niyang alisin ito bago sumabog. Pagkatapos ay tinawagan ni Frank si Jefferson, ngunit tumugon si U.S. Marshal Stapleton, at inutusan niya si Stapleton na kumilos ng mabilis patungo sa airport dahil patungo doon ang 3 bangka sa hilaga. Naiintindihan ni Frank ang kawalang kasiyahan ni Jefferson. Nagpasya si Frank na bumalik sa bahay at tinawagan ng kanyang kaibigan na si Inspector Tarcone at sinabi sa kanya na lisanin ang ari-arian at maglakbay sa Miami Beach. Gayunpaman, habang paalis si Tarcone, dumating ang mga pulis at inaresto siya. Nang maglaon, tinawagan ni Frank si Audrey at sinabing inosente siya sa pagkidnap kay Jack. Narinig ni Audrey ang tungkol sa nangyari sa opisina ng doktor na may luha sa kanyang mga mata. Si Tarcone ay nahaharap sa himpilan ng pulisya na may mga katanungan tungkol sa kung bakit hindi siya nagpakilala bilang isang inspector. Ipinahayag ni Tarcone ang pagkamangha sa technical advancement ng Miami na nagsasabi na hindi siya kaibigan ni Frank ngunit kilala siya ng husto. Pumasok si Frank sa gusali ng opisina ng doktor at kinopya ang mga file sa security room. Sa opisina ng doktor, nakahanap siya ng isang may lason na syringe na dinala ng mga tulisan na idinisenyo upang gamitin kay Jack. Biglang lumitaw ang isang taong tinatawag na Smith, dahilan upang kunin ni Frank ang iniksyon. Sa kasamaang palad, nabasag ang syringe matapos paputukan ng mga tulisan. Walang kahirap-hirap na dinaig ni Frank si Smith at pagkatapos ay umalis sa site. Naglakbay si Jefferson sa Bayfront Park at inilagay ang portfolio sa trunk ng asul na Chrysler. Nakipag-ugnayan si Frank kay Tarcone, na kasalukuyang nagluluto para sa U.S. Marshal.
Sa pagkamangha ni Frank, casual na binanggit ni Tarconi na pinahahalagahan siya ngayon ng pulisya dahil naiintindihan nila ang kanyang sitwasyon. Ipinakita ni Frank kay Tarconi ang larawan ng isang tulisan na nagpanggap bilang isang doktor at hiniling sa kanya na kilalanin ang lalaki. Napag-alaman na ang tulisan ay isang Russian researcher na dalubhasa sa biological warfare at nakatira sa number 11 King Street sa Miami. Kasunod ng pagtuklas na ito, ipinagtapat ni Frank kay Tarconi ang kanyang mahirap na sitwasyon. Pagkatapos ng tawag, pumunta si Frank sa address ng isang kriminal na nagngangalang Dmitry. Nang marating ni Frank ang lugar ni Dmitry, napansin niya itong sinusubukang tumakas. Nagsimula ang isang pagtugis na sumasaklaw sa mga gusali, tulay, at kabilang ang paghahabulan sa jet ski sa tubig. Sa kalaunan, naabutan ni Jack si Dmitry at tinanong siya tungkol sa likido sa iniksyon na inilaan para sa kanya. Nananatiling tahimik si Dmitry, na pinayagan si Frank na iturok ang likido sa hita ng tulisan, alam niyang makakasama ito sa kanyang kalusugan. Samantala, nag-aalala sina Audrey at Jefferson sa kalagayan ni Jack at sinisisi si Frank sa pagiging target niya dahil sa kanyang pagiging celebrity. Dumating sila sa kinaroroonan ni Jack at natuklasan siyang nakakulong sa isang sasakyan. Sa una, ang mga pulis ay gumamit ng isang tool upang i-unlock ang pinto ng trap, ngunit ito ay nagdulot ng mga problema. Si Audrey ay hindi makapaghintay at ginawa ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay na siya mismo ang nagbukas ng pinto ng truck. Sa katunayan, nasa loob ng truck si Jack. Niyakap ni na Audrey at Jefferson si Jack, ngunit patuloy na hinahabol ni Frank si Dmitry. Dinala ni Dmitry si Frank sa isang site na kahawig ng isang laboratorio na may mga pasyenteng maingat niyang inaalagaan. Nakita ni Frank ang kanyang pakikipagtagpo sa isang taong naghahanap ng impormasyon tungkol kay Sauvage. Gayunpaman, sinabihan ng lalaki si Dmitry na umupo. Habang nag-iimbestiga pa si Frank, nakita niya ang mga individual na katulad ng mga pasyente na nagpapahinga sa mga kama. Nang lumapit si Frank sa isa sa kanila, lumitaw ang isang malakas na lalaki na nagdulot ng paghaharap kung saan una siyang natalo ngunit sa huli ay nanalo. Ang kaguluhan na idinulot ng pakikipaglaban ni Frank ay umabot kina Dmitry at Sauvage na naging dahilan upang maghanap si Dmitry ng lunas para sa impeksyon. Sa pamamagitan lamang ng 2 dosis na magagamit para kina Sauvage at Topov, binaril ni Dmitry si Topov na sinasabing ang 2 dosis ay sapat para sa kanyang sarili at kay Sauvage. Bago maibigay ni Sauvage ang antidote, si Frank ay dumating, tinurok si Dmitry ng tubig sa halip na ang viral liquid at pagkatapos ay pinatay siya. Ang pagkamatay ni Topov ay nagpilit kay Sauvage na ihayag ang kalikasan ng virus. Isang double-altered waste liquid na nagiging sanhi ng pagbuga ng nakamamatay na hangin ang taong may sakit. Ipinahiwatig ni Sauvage na ang may impeksyon ay mamamatay pagkatapos ng 24 na oras. Biglang inihagis ni Sauvage sa bintana ang 2 vial ng antidote. Mabilis na nag-react si Frank, tumalon sa bintana, ngunit isang vial lang ang nananatiling buo. Pumunta si Frank sa kanyang sasakyan at pinalitan ng kanyang gutay-gutay at basang sando ng bago mula sa trunk. Di nagtagal, binisita niya ang tirahan ni Audrey at tinawagan siya. Si Audrey, na walang alam sa presensya ni Frank, ay tuwang-tuwa nang makita siya at masuyong niyakap siya. Binalaan ni Frank si Audrey na si Jack ay nahawahan ng virus na kumakalat sa pamamagitan ng hininga, ngunit tiniyak sa kanya ni Frank na gagaling siya sa pamamagitan ng antidote pagkatapos iturok ang gamot kay Jack. Tinalakay ni Frank ang posibilidad ng pagkalat ng virus kung dadalo si Jefferson sa pulong. Sa labas ng tirahan, isang alertong pulis ang nakamasid sa nasirang salamin na naghudyat ng isang break-in. Nang lumabas si Frank sa silid ni Jack, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapalibutan ng maraming pulis na dalubhasang tinataboy ni Frank. Samantala, habang papunta sa conference center, nakatanggap si Jefferson ng tawag mula kay Audrey na nag-abiso sa kanya tungkol sa pagkakalantad sa virus. Sa kasamaang palad, nagpupumilit si Jefferson na unawain ang sitwasyon. Sa pag-unlad ng sitwasyon, tinawagan ni Frank si Tarconi na nasa istasyon ng pulisya ng Miami para sa tulong. Si Tarconi, nang makita ang sitwasyon ni Frank, ay nagsabi sa kanya na kukuha ng impormasyon sa kaso. Ibinigay ni Tarconi ang pagkakakilanlan ng isang lalaking nagngangalang Johnny na nagpapahiwatig na nakikipagtulungan siya sa mga manggugulo gaya ng Red Brigade. Ang mga pagsisikap ni Tarconi na kinabibilangan ng pagbibigay kay Frank ng lokasyon ng tahanan ni Johnny ay napansin ng pulisya na nakatuklas sa ilegal na pagpasok sa ika-15 antas. Habang hinahanap ng pulisya si Frank, tumakas siya at sumakay ng taxi. Kinabukasan, balak ni Johnny na magpaturok ng antidote para maging immune ang sarili.
Gayunpaman, hindi inaasahang inatake ni Frank ang tahanan ni Johnny na naging sanhi ng pagbaril ng mga tauhan ni Johnny sa taxi na minamaneho ni Frank. Sa pag-iwas sa mabangis na pagsalakay, napadpad si Frank sa garahe ni Johnny kung saan natagpuan ang maraming armadong lalaki na handang harapin siya gamit ang iba't ibang mga armas kabilang ang mga palakol at bakal na tubo. Hindi napigilan, inilabas ni Frank ang kanyang mga kasanayan sa martial arts na nagtagumpay sa oposisyon at nagmadali patungo sa hagdan upang ma-access ang tahanan ni Johnny. Nakatagpo ni Frank ang higit pang mga tauhan ni Johnny, ngunit mahusay niyang natalo ang mga ito gamit ang isang fire hose at mga tubo. Nang pumasok si Frank sa bahay ni Johnny, isang labanan ang naganap sa pagitan nila ni Lola, at pagkatapos ng matagumpay na pakikipaglaban ni Frank, ninakaw ni Frank ang Lamborghini ni Johnny at nagmaneho papunta sa airport, kung saan umakyat siya sa loob ng gear ng gulong ng jet habang umaalis ito at pinatay ang co-pilot. Hinarap ni Frank si Johnny na nakatutok sa kanya ng baril. Ang piloto ay napatay sa kasunod na pakikibaka at ang jet ay bumagsak sa tubig. Pinigilan ni Frank si Johnny habang pinapanatili ang antidote sa kanyang mga ugat na inilabas sila sa lumulubog na jet habang papalapit ang mga pulis. Kalaunan sa ospital, binigyan ng antidote ang Billings at ganap na gumaling si Jack. Pagkatapos bisitahin ni Frank ang pamilya Billings sa ospital, inihatid ni Frank si Tarconi sa airport. Matapos ibaba si Tarconi, nakatanggap si Frank ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang taong naghahanap ng trabaho sa transporter, kung saan sinabi niyang, "Nakikinig ako." Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.